Kaibigan, welcome back. Papunta ako ngayon sa mall. Nandito ako sa Thornhill, Ontario. At maganda ang patak ng snow ngayon. May kalamigan. Nasa minus kami. Papakita ko sa inyo. Right there. Sirens. Pupunta tayo ngayon sa mall. At kakain ako. Dahil kaibigan, pang-apat na araw ko na ito sunod-sunod na kumakain sa mall. Dahil tinuturuan ko mag-boost si Juniorita, si Bunso ni. At ngayon ay hindi ako makapag-isip Hindi ko alam kung anong content ko. Pero ipapakita ko sa inyo ang bus. Ito ang isa sa mga bus sa Ontario, TTC. Looks like hybrid electric ito. Yung nauna doon na yung plow. Hindi nyo na siguro makita. Andun yung terminal ng bus. Tinatawag na Promenade Terminal. I always call it Promenade. Ano bang paksa ko ngayon? Do-document ko lang to. Kakain ako. At 4 na araw ko na nga itong ginagawa. Almost $10 ng $10 ang ginagastos ko sa Timmy's. Kinakain ko yung bacon. No, it's a sausage, egg and lettuce at just plain tatawid tayo, just plain plain bread. At instead dito ako pumunta, katulad nung guy na yun, tinitingnan ako kanina, dito tayo sa parking lot. Makikita ninyo pumatak ang snow mga alas 6, alas 5 ng umaga. At nag-intensify siya nung I would say naglalakad na kami ni Bunso ni papunta sa una naming bus. Another skid steer. Pero nandito ako sa Promenade Mall instead of dun sa yung pinakamalapit ko lang kayang gawin. Instead dun sa Hillcrest Mall, nandito ako sa Promenade Mall nga. $10 a day, $10 every breakfast. Kukuha uli ako, $9.96 yata yung breakfast niya, na meron akong isang donut, black coffee at yung BLT or yung bacon, sausage and egg, lettuce. You know that thing, 'di ba? Sa breakfast. At sa pag-upo ko sa pag-upo ko sa wala masyadong tao sa food court, napupuna ko yung mga tao doon, na yung mga nag-exercise, na mga matatanda. May iba nakaupo na kumakain ng paborito nilang breakfast. At mapagmatsyag akong tao. Sa utak ko, nakatingin ako sa kanila. Karamihan nakatungot, hawak ang telepono nila. Even matatanda, nasa 80 plus years old na sila. Merong couple nga pala na I think everyday ginagawa nila yun, kasi simula ng Monday, Thursday, Monday nandito na ako. At almost same time,
ay nakikita ko sila. Noong una, sabi ko, oh, ang cute naman kasi nagde-date sila at pagkatapos sigurado nag-exercise. Pero mga kaibigan, magkaharap sila sa table at yung babae may malaking iPad at yung lalaki may laptop. Meron silang Kleenex box at meron silang mga pagkain, meron silang mga pansulat, magazine. Ginawa nilang literally na living room nila yung nakakatuwa yung maliit nila na double na table for two. At katingin ako sa kanila at mukhang regular nga sila doon kasi mga dumadaan doon ng mga iba na tao, kinakawayan sila at giningitian. So sabi ko, magkakilala mga to. Kasi parang ako yung bago doon eh. Ngayon, sa harapan ko naman, isa kasi yung mga upuan nila ay isang matanda rin na 80 years old na he's well dressed. At well dressed siya. I'm not saying na meron siyang suit, pero yung kanyang coat, you know, it is nice ang tabas. Even yung sweater niya, yung coat niya nasa tabi, you could tell na ang tao kapag kumakain, maayos. Pag tinanggal niya yung coat, iba sinasampay sa kanyang upuan or yung nakaganyan, isang mahaba na kinikradle, tapos nilalagay niya ng maayos sa upuan niya. Kumakain siya ng another tinis, maybe a sandwich, light, maybe a biscuit, English muffin, ganon. At coffee. He reminded me of my uncle. Hindi ko blood related, pero si Tito Apen. Kamukha niya si Tito Apen. Sabi ko, of course magkaiba ng si Tito Apen is dark complexion. Ito maputi yung kanyang complexion, pero yung hugis ng mukha niya, sabihin ko sa inyo, si Tito Apen, you may have, magkaka-idea kayo. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero miyembro siya ng APO, yung kahawig ni Tito Apen. Hindi si Buboy at hindi rin siya yung si Pedro, yung Pedro shirt. Napakarami ko ng Pedro shirt noong 90s. Pinamimigay ko sa mga kaibigan ko dito. Yun, kamukha niya yun. Eksakto, pati bigote. Mapagkakamalan nga si Tito Apen. Si Tito Apen, mga kaibigan, since wala akong maisip na paksa sa inyo, talala ko ngayon si Tito Apen. Malaking parte siya ng buhay ko dito sa North America. Pero malaki rin ang pagsisisi ko dahil sa huling pagkikita namin ay hindi maganda ang paghihiwalay namin, sabihin natin ganon. Pero never ko siyang nakitang nagalit sa akin. I don't think ito magandang time para sabihin sa inyo ito sa middle of parking lot. Nasa parking lot nga pala ako. Sa likod ko ay yung promenade, entrance number 4. At ito yung mga condos dito. Napakaganda. Mga luma. Jewish community nga pala to, kaya you could tell, I could leave this camera here at hindi walang gagalaw nito. Ganun kaganda rito kapag nasa Jewish community kayo. At iba rin mga anything na may progress at talagang maayos ang ang mga Jewish community ay makakasakay na tahimik dito. At yun ang masasabi ko lang talaga ng madali sa inyo. I could tell you more about them. Ito'y para sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas at nagbabalak pumunta nga rito sa North America. When you're in a Jewish neighborhood, makakasa kayo, maganda ang neighborhood at usually there are plenty of jobs at mga posibilidad. The community safe and so many accessible. Of course, depende nga sa bansa o sa lugar, pero nandito ako sa Canada at I'm sure na almost ganun din sa US, and I experienced that. And Filipinos and Jewish, magandang relasyon nila. Kaya ayun nga, nandito ako sa
Marami. May isa doon na sa tapat ko na bata. I would say bata siya. I would say nasa ano siya, he's a junior or a senior. And malapit lang dito itong may high school dito. At I'm sure na sabi ko nagkakat ito ng klase. Kasi nandun na siya pasado alas 9 kasi I would stay here for an hour, maybe a little bit more habang dumadami na yung mga tao. At consistent na nandun siya simula ng Monday. At ngayon Huwebes na nga ngayon, I'm sure makikita ko siya dito. Sabi, anong ginagawa mo dito? May klase at ang time ninyo ay 8, just a little after, a quarter after 8 ang time nila. You probably have a different time. Sabi niya, nag-iisip ako sa utak ko pero hey, pasado alas 9 na, nandiyan ka pa rin. Una, kakain siya, tapos nasa phone. Alam ba ng nanay mo to, ng tatay mo, nung nagka-cut class ka? Naalala ko tuloy yung high school days ko sa Pilipinas. Nagka-cut class din ako, kaya it's a very lonely habit yun. Kasi minsan wala kang kasama, ikaw lang nagka-cut. Minsan naman marami kayo. Hindi natin pag-usapan yun ngayon. At napakarami pa. Eto. Ano pa ba? Naobserbahan ko doon. May isa doon na empleyado siya ng Timis. Nung dumating ako doon, nagbe-break na siya. At una ko nakita siya nagbe-break, sa sulok siya, nasa left side ko naman siya. Maganda kasing lugar medyo hindi bright light yung ibang parte kasi nga yung dakong likod ko ay mga, alam niyo yon, mga stall, mga pagkaing, mga sarado pa kasi sila. At ang bukas lang yung Timis. Maybe I'll give you a quick tour mamaya. At nagbe-break siya. Kaya nung kinabukasan, Tuesday, sabi ko sa sarili ko, titingnan kita. Sabi ko. Nandun siya nakaupo at inurasan ko. Nakaupo siya, nauna siya sa akin. And sabi ko, 8:34 nandun na siya. Sabi ko kay Mrs. Tito At magto 20 minutes na nandun pa rin siya. Nasa phone niya, listening to music, yung mga ganon. Sabi ko, anong oras? Kasi, you have, but I'm sure first break mo yun. Di ba? First break mo yun. And it's been over 15 minutes na. 30 minutes ba ito? Pinikit ko yung mata ko at siguro for 5 minutes, maybe a little bit more. Tapos pag bumulat ko ng mata, wala na siya. Kaya hindi ko na timingan kung anong oras talaga siya. I'm just curious. Kasi ang mga break time ng mga tao dito ay 15 minutes. Typically 15 minutes. At alam niyo naman sa mga kaso na iba sumasobra ng 5 minutes and it's okay lang daw yun. Ako isang mga tao na stricto na kapag sinabi yung 10-minute break, 15 minutes break, I make sure na kasama na yung paglalakad doon. Yung make sure na I'm an honest guy pagdating even sa pagtitake ng break. Ganon. Kasi that's, this is business, di ba? Want to make sure na nababayaran ka ng tama at hindi ka nakakakuha. Yun ang filosofiya ko sa buhay. Kaya humahangin ng malakas, nilagay ko sa 60 frames per second. I think per minute lagi sinasabi ko. Well, ngayon I think tama na ako. Teknolohiya, anong magagawa mo kung medyo makaluma ka, di ba? Let's see. I'm always prepared dito and let's see. 8:20 ngayon at Thursday, February 27 at right there. Hopefully makita ninyo 0 degrees right now, pero yung hagupit ng hangin ay you can tell na it's -5, -6. Kaya I told you, hindi ako nag-gloves. -10 ang limit ko. Pero pag humahangin, kahit -5, yung hagupit ng hangin, I could feel na masakit sa kamay. At doon na ako nag-gloves o tinatago ko na yung kamay ko. Sanayin lang talaga. Okay?
Marami pa akong kwento doon sa mga tao doon. Meron naka-wheelchair, no, ano yung scooter na sa mga hindi nakakalakad. Wait, what that guy? Hindi nakakalakad. And he cornered. Nandun ako sa harap. And then sa harap ko rin ay may aisle lang mga upuan. And then sharp yung turn niya. Sabi ko, maybe ito ang reason kung bakit naka-scooter ka. Kasi back in your days, feeling stuntman ka at kaya na-injure ka. Pero he's in his 70s, I would say late 60s. At doon siya umupo sa tapat ko, pero yun yung matataas na upuan. I don't know kung bakit di niya pinik niya yun. Nagulat ako nung tumindig siya. Nakakatindig ka pala eh. Pero that's another story kung nakakalakad ka. May mga suporta doon. And then tinrow niya yung kanyang jacket. Tapos sa pinarada niya, tinanggal niya isang upuan para nakaparada ng parallel yung kanyang scooter. And then tumindig siya, naglakad, kinuha yung isang upuan sa harapan niya. Doon siya nag-hop at umupo at nilagay niya yung coat niya. Sabi ko, okay, anong gagawin mo dyan? And after a few minutes, nakita ko na may babae na about same age niya na may dalang kape at may dalang timis, another mga sandwiches. At sabi ko, oh, that's the wife. Kaya sabi ko, at parami na yung mga tao. At marami pa akong kwento sa inyo. Mapag-obserba akong tao. Ganun din kaibigan sa online. I could almost see and check. Madami na yung mga parking, yung mga kotse dito. I guess mga empleyado rin yung iba dito. Papasok na tayo. Sa mga nagba-vlog, na which is ngayon ay madalas na talaga, ay I could almost tell ko anong klaseng personality ng tao kapag sa pagpanonood ng kanilang video, isa or lalo pa parami. Kaya something na karakterismo ko, gusto ko i-share sa inyo. Kaibigan, not hanggang dito, ko na hindi ko may film sa inyo pag-order ko, pero siguro pag nakaupo na ako. Alright? 2 to 3 inches lang ito, tas bukas, Sabado, ay medyo triple nun. Kaya, inayin, kung nakikita nyo ako ngayon, heto, sa Canada, umuulan pa rin ng snow. Pero, kahit sinasabi nila na matatapos na rin ito, hindi pa. Kaya maglala, inay. At safe lagi ang inyong panganay. At napakabait. Napakabait. Ito yung isa nga pala na kaibigan. Right there. Ready na siya. May plow na siya. Yung plow na to about mga 5 talampakan. Kasi mga 5 foot plow to. This one can easily push snow, clear this area and more. Kaya kaya alright, let's go. We'll have more tomorrow. Yeah. Pinoy? Today, maybe 4 hours only. Yeah. And the afternoon, not long. Yeah. Yeah. Are you Filipino? Yes. Ah, Pinoy. Hindi pa rin. Ang dami pala dito, pang-4 na araw ko na dito. At, yeah. Magbe-breakfast na ako sa Timis. Buti may Timis dito, maaga pa. Oo. City yan. Yeah. Lahat kami dito, Pilipino. Ang dami nyo nga dito eh. Kami Pilipino. Ha? Lahat kami Pilipino. Oo nga, sabi ko. Tatago lang ang Espanyol. Bisa naglalakad ako. Nakikinig ko sa likod ng mga yan, nag-uusap. Ay, Pilipino yan ah. Ibang-iba. Saan ka? Saan ka sa atin ha? Sa atin, ano ako? Ay, Pilipino. Namin Oh, saan na ako? naka? Oh. Yung, yata. Magkakalapit lang yan. Yeah. Isang jeep lang yan. Sige, pangalan ko nga pala Lenny. Ha? Lenny. Ay, Lini. Kaya. Pangasinan ako. Taga Pangasinan. Ah, Pangasinan si. Pangasinan, okay. Yeah, Orlando.
Orlando. Donut, black coffee, at English English muffin, sausage. Ngayon. Doon ako sa food court. Dito lang ako naghihintay ako ng sandwich ko. One wrap and sandwich. Nauna yung wrapping. Breakfast, sausage, and biscuit. Thank you. Appreciate it. Yung breakfast ko, that's a dollar. Tigna 9.96 ya everyday ako, pero ito a dollar cheaper ngayon dahil sa English homestyle biscuit sausage ngayon. At let's go. Uupo ako kung saan ko yung kinikwento ko sa inyo. Marami akong alaala dito dahil maliit pa yung mga bata dito namin dinadala. Kung nandito kayo sa ito yung same spot. Same spot. Dito yung couple. Wala sila ngayon, ha? At ito yung aisle. Dito nag-sharp turn yung matanda. Sharp turn doon, sharp turn dito. At at nakita niyo naman siguro kanina kung saan yung nagpapahinga na nagtatrabaho dito. Nasa kaliwa ko uli siya. Kasi kanto yun eh. Parang ito, kanto. Merong wall. Kaya medyo privado sa'yo. Okay mga kaibigan, dito na lang ko muna tatapusin at magbe-breakfast na ako. Kaibigan, nandito ako sa mall. Papakita ko sa inyo kung ito yung pagkakaupo ko, yung pagkakakwento ko sa inyo kanina, kung kung saan nag-sharp turn yung matandang may scooter at kung saan nakaupo yung nagka-cutting glass na estudyante. I assume kung nasaan yung matandang couple na ginawang living room yung kanilang yung dual or yung maliit na lamit na lamesa, at kung saan yung nakaupo na empleyado ng Timmy's na wala na ngayon, kung saan siya nakaupo, at kung saan yung matandang nakascooter na tumindig dahil at nag-hop siya doon sa stool type na chair, at napakarami pa. Pero bago pa dumamit, may umupo sa harapan ko, ipapakita ko sa inyo. Kaya nakaupo ako dito. Ito yung aking upuan, ito yung kape ko. Nandito pala sa loob yung wrapper nung kinuha kong homestyle English sausage biscuit. Ngayon, let's see. Ito muna sa kanan ko. Ito yung couple. Nandito sila. By the way, sinabihan ko nga pala yung Sushi Q. Napakaingin ng alarm nila. Maybe ilalagay ko yung clip. Isa sa mga karakterismo ko, I do speak up. At I speak my mind all the time. Kaya siguro nakikita nyo na yun sa mga sumusubaybay sa akin. Na-pick up nyo na rin yun sa ilang mga videos.
Excuse me, is that your alarm? Can you turn that off? Because it's very annoying. I don't know how, but somebody coming soon. He gonna be. Ito sila, couple. Medyo yung kanyang, may stand yung kanyang iPad, yung matandang, yung wife nandito at yung lalaki nandito sa laptop niya at mayroon silang mga kung ano-ano na mga gamit, Kleenex at mga tissues, mga papers, I would assume mga magazines. At dito, doon sa kanto na yon ay yung estudyanteng boy na I would assume that junior or senior siya. Sa atin, sa panahon ko, ang tawag ko doon ay third year high school, fourth year high school. America, they would call it, freshman, sophomore, junior, or senior. Diba? I would assume he's 17, 16, 17, maybe 18 years old, ganon. At doon sa kabila na yun, I know, lagi nakatingin yung babae rin sa akin noon. And she's just probably curious dahil wala akong phone at lahat naman halos naka-phone eh. Dito nang galing sa corner na to, yung matanda. Corner na yan, sharp corner coming from that corner. At dito sa harapan ko, nag-corner naman siya dito. Kita talaga. And then dito siya, kita nyo yung chair dyan, like a bar stool chair. Diyan siya, pero the other side, din siya. Nakita ko tinapon niya yung coat niya. Bigla siyang tumaas, tumindig siya. At nag-hop-hop na akala ko, bakit ka naka-scooter? Nakakatindig ka. Pero again, tulad na sabi ko, ibang usapan yun. It's another story kung maglalakad ka, di ba? Kaya mong tumindig, pero can you walk? At galing dun yung babae, yung I would assume asawa niya, na may dalang tray at sandwich and coffee for both of them. Nandito sila. Sabi ko, yeah. Only 10% remaining na to, so bibilisan ko. Kaibigan, habang nandito ako, ito sasabi ko sa very corner na yan, diyan halos natutulog yung empleyado ng Timmy's and nandiyan siya at inurasan ko. At nakita ko siya ngayon, kaibigan, at inurasan ko na naman. At this time, nahuli ko siya na tumindig siya ng after 26 minutes. Okay? After 26 minutes, kaibigan. Pero yun yung oras ko kasi dumating ako dito, nandiyan na siya. So I assume that's over half an hour nandun siya. And this only morning, kaya hindi ko alam ang arrangement nila doon. Kaya ano pa ba? Sa lugar na yon may mga kontratista, alright? Tulad ng kasi dito sa mga stall dito, may mga ginagawa sila. Maybe yung isang tindahan dito, nire-renovate nila, maybe a different store dahil yung lumang tindahan nagpalit na, maybe let's say Rogers or cellular phones, magpapalit na magiging bagel area or popcorn area. Kaya papalitan nila yon at doon involved ang mga doon papasok ang mga kontratista. At napakaganda ng pera kapag kontratista kayo, karpintero, mason, electricians, yung mga tradesmen ang tawag dito. Alright? At sa likod ko, kaibigan, yan yung mga stall. Medyo maaga pa, pero nagbubukas na sila. I've been here for over an hour now at kailangan ko nang kumuha ng bus pabalik sa bahay. Papakita ko sa inyo kung may natitira pang baterya dito. Paglabas ko, definitely I have to show that to you kasi napakaganda ng area, very open. Dito ako sa grade 4 at meron ditong Jollibee rin. Promenade Mall, check it out sa Thornhill. It's a very nice neighborhood community. Dito ko halos kami ni Mrs. T, pinalaking nasaan yung mga bata dito sa mall na to, maliliit pa sila. I have tons of videos about them, of them. Mga anak ko, si Juniorita, si Bulsoni, and nasa channel na to, kaya importante ang channel nito sa akin, kaya, at it's of course private, at every time na nalulungkot ako, reminiscing all the past, mga anak ko, I just play that thing, and parang, balik uli ako, parang I'm 30 years old again. Man, time really flies. I will open up. We'll see kung i-share ko sa inyo yun. Dito sila, pagkatapos na may swimming lessons sila, which I really recommend kung kaya talaga, enroll your kids will help them greatly. Talaga.
yung something na hindi nila malilimutan, parang pag-aaral ng bisikleta. This place, nakita kong pagbabago nito. Naalala ko nung pumasok ako dito, mayroon naglalampaso na sense ko na Pinoy siya kasi yung accent niya, di ba? At nung tinanong ko kung Pinoy, hindi niya ako na-pick up, pero nung ikalawang tanong ko, nalaman niya. Tinanong niya kung taga-saan ako. It's a typical, dito kaibigan, dito sa North America, typical na sasabihin yun, and walang problema yon. You know, I would even ask them too kung taga-saan po kayo, taga-saan kayo. May mga bagay lang na hindi ko gusto at hindi naman niya ginawa. Pero sa mga Pilipino ito, tatanong ko saan ka yung mga personal. Let's not get to that. Maybe a little bit. You know, saan ang trabaho, saan ang trabaho mo at magkano ang starting mo, and yung mga salita rin na gaano ka nakatagal dito. Para sa akin, nung una, I'm sure na just curious ang iba, pero kaibigan, katulad din ng mga ibang minsan this is my opinion, okay? Na yun yung panahon na ginigauge ka na nila kung gaano ka nakatagal dito. Dahil kung gaano ka nakatagal dito, maring mabago yung the way they talk to you, and maring kapag sinabi ko na sa kanila na hindi ito yung nakausap ko, I'm talking about other Filipinos sa mga na-experience ko, tatanong nila, gaano ka nakatagal dito? May time na hindi, ito'y totoo kaibigan, may time na sinabi ko na ako ay sinabi ko sa kanila na hindi ko sasabi yung ilang taon, pero sinabi ko na matagal-tagal na rin po, gano'n, matagal-tagal na. I remember sinabi ko yon. And you know, talk more, kwentuhan, babalik ulit niya, ilang taon ka na dito? Sinabi ko sa kanya na 3 taon na dito. And yung ko nakita na another talk, another kwentuhan, at mabibilisan ko lang to. Madami din mga tao. And doon ko na puna na minsan it's just ano ba yung it's just yung mga assume, at isa pa yung ang big issue ko na yung gauge. I can feel, I can tell. Yun ang isa sa mga pang-gauge nyo, pang-sukat sa'yo. Kaya yun ang mga dahilan. Pero again, alam ko rin, and you have to remember, kaibigan, pagdating mo rito na yung iba just curiosity, iba minsan kalungkutan. Sobrang tuwa rin na nakakita sa ng Pilipino. I was back then, bihira talaga makita ka ng Pilipino. Pero ngayon, very common na. And still, ganun pa yung mga tanong. Pero that's something na hindi nakakasira ng araw ko. It's just, again, tulad ng title na probably gagawin ko dito, ako'y mapagmatsyag na tao. And most of the time, tama ako. Kaibigan, tapusin ko na dito at kailangan isip ko yung battery para paglabas ko, may pakita ko sa inyo yung kagandahan, yung open. Hindi ito naka-dewarp, kaya 5 minutes na lang, 5% na lang. Kaya let's finish this, okay? Alright. Kaibigan, kung sakali mang mawala to hanggang sa muli, padayon. Ngayon yung parang may hardin doon kami pumupunta rin kumakain. At A&W, dati yung A&W niya, McDonald's. Itong Thai Express, alam niyo naman, nabanggit ko na noon na Thai Express ay mahilig ako. One time, ang sabi ko sa kanila noon, that was years ago, sabi ko sa kanila, give me, how do you like it? Sabi ko, how do you like your fried rice? It's spicy. Yung very proud ka na spicy. Tinodo nila yung pagka-anghang. Kaya dito ako kumakain at tagaktak na yung pawis ko. Pero dahil matigas ang ulo ko at syempre naninindigan ka, kaibigan, ang sabi ko, hindi ako nagpatalo sa kanila kahit umaapoy na yung bibig ko at tagaktak na yung pawis ko, inubos ko pa rin yung fried rice. I'm pretty sure those guys are watching me. Sabi na, ang tigas nito Kaya yung kaibigan, sa mga kwento ko, at alam ni Mrs. Tion, maliit pa yung mga bata nun. KFC,
Nandito na noon pa. Okay, kaibigan. Konting kwento. Medyo humupa na ng konti. Pero tuloy pa rin ang patak ng niebe. Damsak dito. Damsak ang tawag natin dito. Hindi pa napaplow. Yung kanina yung little traktura dito, yung skid steer dito nawala na. Napaplow na yon. Dahil ang temperature ngayon ay temperatura ngayon ay above freezing. Ito ang resulta. Damsak. Madaling matunaw to, pero dahil mabilis, maraming buhos siya, ay nagiging mushy siya. At ito yung madulas at hahanapin ng mga gulong ang traction, yung lupa, kung saan makakagrip sila. Pero dahil ayun nga sila nagpupush, ayan, yan yung traktura kanina, kaya hahanapin niya yan. So yung gulong ninyo iikot yan hanggang nakita ko yung ground, makakakuha siya ng traction dito. Dahil malambot yung snow tires ninyo, may give siya ng konti, dalapat, para makukuha yung traction kahit may yellow pa rin to sa surface. May pagkagaspang to at yun siya nakuha ng traction. Let's go this way, kaibigan. I'm gonna go all the way hanggang maubos ito. 5% na to, I think 4%. Kaya maybe I'll turn it off para makita ninyo yung kung saan ako sasakay ng bus dito. Sa mga maraming Pilipino dito, kaya sa mga Pilipino dito na baka itag ko dito yung Promenade Mall at makita nila Jollibee's that direction. TNT, may TNT dito. A little kwento rin sa TNT. Nung bago ako dito, yung bago ako dyan sa TNT na yan, I almost started a fight. Hey, why not? I'll tell you a little bit of story para makilala nyo rin ako dito. And alam to ng pamilya ko. Well, not all of them. Mutik na akong tamaan ng cart. Yung mga pag-transport ng mga gulay papunta sa kanilang bodega. Kasi sa loob niyan may, alam niyo yung bodega kung saan sila yung stock nila ng mga produce at kung ano-ano man, doon nila ini-imbak ng nanggagaling, ready na para ilagay sa mga shelves at mga pamilihan, di ba? And muntik na ako tamaan. Sinabi ko sa, hey, yun mo yung dinadaan mo, sabi ko doon sa guy, of course sa English, you know, at hindi siya they can barely speak English, kaya but they understand me. Kaya itong problema, isa sa mga problema sabihin ko sa inyo ng tinatawag na multiculturalism. Some of them, they would refuse to integrate or to be part of this country. Na well, babanggit tayo, papakita ko sa inyo. Yan yung TNT. Nangyari noon, so nilipat ko na nga pala yung telepono ko kasi naubusan na ako ng battery. Tutuloy ko na yung kwentong yun. Ang nangyari doon, dahil marami sila, they're ready to fight, and I'm ready to fight at that time. Hanggang tapos during the argument, kasi sabi niya sorry, sabi niya nag-sorry naman sa akin nga pala. At sabi ko, pag magsasorry ka, sabi ko, huwag paganggang. Sabi ko, you gotta mean it. Pag mag-apologize ka, sabi ko, nasa yung manager mo, and lumabas yung manager. The manager, of course, can speak English. Nag-communicate sa akin na siya yung nagpahumpa. Pero ay nagpahupa ng lahat. At nakikita ko na yung pagka-asar at galit ng mga empleyado niya empleyado ng TNT na yan ay hindi may tago. I know, I'm ready. I mean, hindi ito ang una kong hindi ito ang una kong sayaw. And
Noong time na yon, bata pa ako noon, very mapusok din. Kaya tanda ko yon. At walang kaalam-alam si Mrs. T na namamalengke siya na magkakagulo na. Meron pang mga details yun, pero kaibigan, ito na muna ang papakita ko sa inyo. Damsak, mushy siya. Pag-apak nyo yung bota, parang sumasayaw. Hinahanap niya kasi nga mushy siya. Ang tawag na yung mushy. Mushy road. Heto na tayo, kaibigan. Ito na yung you know what, since hindi na document ko to, kailangan palaman ko ang pangalan ng station na to. I would say Promenade Bus Terminal Station. Pero ito yung billing ko ka pala kay Bunsuni. Pag makita kang ganyan, huwag kang tatawid dito. Tawid ka lang dito, pero papasok ka tulad ng mga ginagawa ng mga ilan na galing sa mga mall. Dito sila pumupunta. Pero kaibigan, huwag kang gagawin yun kasi ang lalaki ng bus dito na kumakanan at kumakaliwa. Okay? Kung galing kayo doon, kaliwa, kanan, masyado silang malaki at maaaring hindi kayo makita. Trust me. Alright? Mapagbatsyag ako. At yan, nung kabataan ko, I ignore that. I go over the fence, hop, at kung ano-ano. Pero ngayon, napakahirap. Kaya pupuntahan mo, itong may sign na to, that's pedestrian, right there. Para sa pedestrian to. At dito, train ng mga bus driver na maging alerto, mag-yield, mag-slow down. Dahil dito tayo tatawid. Look at that. Alright? Look at that. Ito ang tawiran talaga. At dito, pag kaliwa niya, maaaring hindi kayo makita na doon kayo nag-shortcut kayo dyan. Ito nga pala ang station na sinasabi ko. Let's call it Promenade Station. Alright? May mga platform sila dito. That's 6, 7, alright, 5, 4, paikot. At kagandahan nito, enclosed ito para protektado kayo sa element, ulan, hangin, lamig. I believe may heater din ito. Kita nyo sa taas, may heater siya. Let's go inside. Whoa. Kababagsak lang yan. Oh, there you go. Echo. It's even assisted. Pinush ko lang ng konti when it opened all. Oh, may wave. Halatang bago ako mag-bus. Hindi talaga ako nag-bus, kaibigan. Pero this is nice. Hindi nyo na kailangan hawakan ng kamay. Hey, yan ang isa sa mga bagay na kung may makikita man kayo nangyari sa pandemic na kabutihan, ito yon. Pero I'd rather not have that kung may babalik yung mga nawalang buhay during the pandemic at mga nag-suffer even hanggang ngayon, diba? Ito yung heater. So enclosed ito, napakadaling mag-init dito. Kaya you're comfortable. Windows are see-through, clear. Kita ninyo, you can even read the bus number, mga tao. Alright, traffic, you hear that? That's yung snow. Meron din doon benches kung mainit, summer. Maganda, kaibigan. Dino-document ko to dahil hindi ko to kapanahunan. Ibang-iba nung unang panahon ko, walang ganito. Masaya ka lang. Kung meron kang shed na I can feel my heat dito. Ramdam ko. It's like 25 degrees na kagad dito, pakiramdam ko. Very nice. Very nice. Masaya na kami ng panahon namin kung may bubungan or yung shed. May shed naman ng panahon namin. At alam ko may even may heater din nung panahon na namin. That was in the 90s. Pero delikado yun. Kasi nga, every 10 minutes you push that button and you can get electrocuted kung hindi ka marunong kung may mga makulilikot ng mga bata. Isa pang dokumento ko sa I'm not in a hurry. Maglilinis din ako ng snow pero I'm not in a hurry. Right now gusto kong i-dokumento ito ng tama. Nang kaya ko, let's go, let's try this.
Ah, that's cool. That's cool. I know you've seen that, pero sa akin, that's the pula. So that's TTC. At ang blue ay either YRT or Viva. Magkakaiba sila dito. I know, magkakaiba, nakakalito minsan. Ito pala gusto kong sabihin sa inyo. Bicycle repair station. I was sitting here nung una, napansin ko, that's odd. Ano yung mga yon? And hindi ko inignore ko. Pero look at that. May malaking logo doon. At cool kung nagbibisikleta kayo, which gusto kong gawin ngayong summer o maybe ngayong winter pa rin. Nakikita nyo kung saan nyo pwede iparada mang yung bisikleta. At kung may sira ang yung bisikleta, narito na kagad yung mga tools. Look at those. Look at these. At pwede nyo pang ihang yung inyong itirik ang inyong bisikleta para maayos ninyo katulad ng nakasaad dito. Look at that. Diba? Tapos ito yung mga tools ninyo. At kung kailangan nyo ng hangin, bobong bahan, heto pa. This is very thoughtful. Well thought. Diba? They really consider the passengers, yung mga customers nila. Kaya I'm impressed. I'm really impressed. Maganda ang mga nangyari. Kaibigan, dito ko na tatapusin, pero it's fine. It's just for my documentation and hope may na-pick up din kayong this last my boss. I gotta get it. Kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.